At nagbabalik tayo dito sa Schoolmates at naririto pa rin tayo sa Holy Angel University, Pampanga! At ngayon naman, syempre bibigyan natin sila ng chance na magbigay ng kanilang insights tungkol sa ating hot topic for today's episode. Ayan, sino dito ang gustong magsalita? Ayan, hello, hi, dito tayo. Ayan, what's your name? I am Josephine Alexa. Ayan, Josephine, anong masasabi mo sa ating hot topic for tonight? I think po, not in favor po ako sa pagtanggal na mandatory senior high school. Kasi one of the concerns din po is, kapag optional po yung senior high school, baka po tama rin po yung mga estudyante and mas lalo pong mag-worsen yung development po ng country natin. Ayan, wala pa palakpakan dyan! Maraming salamat. Dito naman, sino? Ayan. Ang gagaling ng mga taga Holy Angel University, no? Talagang lahat kayo best speaker. Ayun, hello, what's your name? Cassandra. Cassandra, anong masasabi mo sa ating issue ngayong gabi? Actually po, I'm not in favor in removing K-12 kasi po for me, if you remove K-12 and gagawin siyang optional as they said, hindi ba mas mag-widen ang gap ng mayayaman at mahihirap dito? Ay. Tsaka po kasi, why remove K-12 if we can just parang improve its curriculum po para mas maging better siya for the students po. Ayun, maraming salamat! Sino ba? Ayan. Gusto ko yung mga taga Holy Angel talaga nagtataas ng kamay. Ayan. Hello, what's your name? Lara po, Anong masasabi mo sa ating issue ngayong gabi? hindi din po ako sang-ayon sa pagiging optional po yung senior high. Kasi as they raised an issue earlier, a problem that the optional senior high school solves is the giving of the diploma earlier for people who need jobs even though they haven't finished K-12. But the issue with that is they're tackling the fact that a lot of people cannot afford K-12. The issue is we cannot change that system unless we have quality education which can be solved by K-12. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat. Last one. Ayan, ito. Ang dami mong fans. Ikaw talaga ang tinuturo. Dito tayo. Ayan. Dito tayo. O, palakpakan nyo. Cheer! Ayan, dito tayo. Ayan. Ayan, lapit tayo sa camera. Dito tayo. Ayan. Alright. Hello, what's your name? My name is Franco. Franco! Ang daming fans si Franco. Gusto mo babatiin yung mga sumisigaw sa iyo ngayong gabi? Shout out sa St. Louis! Ayan, anong masasabi mo sa ating hot topic ngayong gabi? Para sa akin, crucial yung senior high school sa pag-shape ng mga students para mas maging prepared sila sa college. Kaya para sa akin, dapat mag-remain na mandatory yung senior high school because mas nasusuit up yung mga estudyante para sa future nila, mas nagkakaroon silang vision para sa kanilang careers na iti-take. And of course, parang mas na-open po yung mga opportunities for them para mag-shine yung potential po nila. Yan. Maraming salamat. There you have it, mga ka-schoolmates. Maraming salamat sa lahat na nagbigay ng kanilang mga insights ngayong gabi. Siyempre ngayon naman, babalikan natin si Jules dahil alamin na natin kung sino-sino nga ba ang ating best speakers for today's episode. Kaya naman, back to you, Jules. Maraming salamat, JV, at syempre sa ating mga ka-schoolmates para sa kanilang mga saloobin para sa ating episode ngayong gabi. Pero ngayon, bago tayo magtungo sa pag-award ng ating mga best speakers, pero bago ako mag-proceed, sa tingin ninyo, sino ang ating best speakers? Ayan. Halo-halo ang mga opinyon ng Holy Angel University. But before we proceed to the awarding, pakinggan muna natin ang last statements ng magkabilang grupo. Simulan natin kay Kisha. So, yun na nga, dapat maging optional yung mandatory senior high school kasi hindi niya na-meet yung mga promises na kinip niya. And in terms of global competitiveness, it's not about the longevity we're after. It's about the quality education. With that, we should be given the option to choose because we have the right to choose.
That's your final statement for the group. Give the option for people to choose. What's your last statement? Well, optional is not an option because it is a right according to the Article 14, Section 1, 2, and 3. It is supposed to be a free education sa public schools and then dapat ay quality education din. If we want quality education, comparing that to Singapore, we have to be globally competitive. Kailangan to go up there in the ranks, we have to be globally competitive. Employability, that can be solved by a lot of things, pero you wouldn't let a 16-year-old na junior high school mag-work agad, pero through senior high school, you give them the training and the transition period para sa college experience nila. Through the government, maraming tumutulong sa atin and internationally because they see it as a promise. Optional, wala tayong clear na structure para dyan. And yun nga, lalayo yung gap. And dahil wala tayong clear na structure, it is likely to fail. That is another promise, that is another risk na wala pa tayong record of. And that is all. Thank you. And on that note, thank you so much. Palakpakan natin ang ating mga debaters. And congratulations sa inyong lahat. But reminder lang po sa ating mga schoolmates, kahit sino pa ang manalo, valid pa rin ang bawat opinyon. Ang ibig sabihin lang ng best speaker ay may mas malinaw at mas convincing ang inyong argumento ngayong gabi. Kaya kahit hindi panalo ang side mo, basta't respectful at may sense ang opinion mo, panalo ka na sa critical thinking. So please keep the conversation alive and stay open-minded. Now, let's reveal our best speaker. Holy Angel University, sino sa tingin niyo ang ating best speaker? All right. Congratulations, Arian Leitagama. Arian. So ayan, again, congratulations sa inyong lahat. There you have it, mga ka-schoolmates. Narinig natin ang ating mga debaters ngayong gabi. Siyempre ako naman, ang aking pananaw dito, di ba, ay naniniwala din talaga ako na dapat, of course, hello, Jules. Ayan. Ako kasi, Jules, ay dapat ipatupad ang K-12 sa ating bansa. Dahil, alam mo, Jules, isa itong hakbang para mas maging globally competitive ang ating mga estudyante. At syempre, pag na-implement ang K-12 sa ating bansa, ay napakalaking tulong nito, hindi lang sa ating mga estudyante, kundi na rin sa ating buong bansa, di ba? Kaya naman, syempre, naiintindihan din naman natin ang ating mga parents na may hinaing dahil dagdag gastusin nga ito. Pero ano ba naman ang dagdag gastusin ito kung mas magiging maganda ang career ng ating mga estudyante sa buong bansa? Ayan. I certainly agree with you, JV. Palakpakan naman natin si Kuya JV. Kuya JV. Pero ako, alam mo, gusto kong bigyang pagpupugay uli yung mga debaters natin. Napakahuhusay ng ating mga senior high students. Palakpakan natin mga debaters ng Holy Angel University. Pero alam mo ako, JV, ever since 10 years ago, lagi ko itong sinasabi, as a graduate of public administration, yung lente ko lagi bilang reformist. So, hindi ako naniniwala sa pagbabasura agad ng mga polisiya. More on sa pag-i-improve ng isang policy. Diba? Kasi kung nandyan na, ba't hindi na lang natin i-improve? Ang dami nang ininvest ng gobyerno, ng mga pamilya, ng ibang sektor para sa senior high. So, dapat i-improve na lang natin yan. Para sa akin, hakbang paatras din kung biglang aalisin. Kasi ang dami ng improvements na ginawa, naka-adjust na yung mga sektor, tapos biglang aalisin mo. Pero I'd like to make a point also na maraming punto rin, yung mga nagsasabi kanina sa kabilang grupo, na may financial burden naman talaga kasi. Kasi yung iba, itong additional 2 years, matagal din yan. 2 years, imagine mo yun, na imbes na makapag-college na agad, may 2 years pa sa senior high. So dapat, ang gobyerno, mas magbigay ng mas maraming opportunities na ipaalam na merong mga financial support para makatawid ng senior high. As well as preparing the private sector, di ba, even the government, na kung may graduates ka ng senior high, ang promise ng senior high ay makapagbigay ng option na makapagtrabaho agad. Pero bakit hindi lahat na tumatanggap ng senior high graduates? So yun yung isang punto na kailangan ayusin ng ating sistema, na kapag graduate ka ng senior high, may option ka, pwede kang mag-college or pwede kang makapagtrabaho agad. Ayan. Palakpakan nyo naman si Kuya Jules. Kuya Jules. Ayan.
Napakahuhusay ng mga estudyante ng Holy Angel University. Nag-enjoy ka ba ngayong gabi? Yes, very nostalgic. Again, it's been 10 years. 9 years. Ilan years? 10 years. 10 Wow. years, diba? Sabi nga nila, nung nag-start ang schoolmates, 7 years old lang sila. Ayan, pero speaking of years, of course, we would like to congratulate ang lahat ng bumubuo ng schoolmates. Congratulations po para sa isang dekadang award-winning show. Ayan. Ang daming awards. Pero of course, thank you so much to Holy Angel University. Yes, maraming salamat po. And of course, gusto ko lang din batiin ang aking nanay na nanonood ngayon and of course, yung tita Eyang ko. Nag-shoutout. Itaas nyo yung mga shoutout nyo, Holy Angel University. Ipakita nyo yan. Yung mga posters yung gaganda, oh, di ba? Ang gagaling nila. Ayan, maraming salamat sa inyo and we're very happy na bumabalik na uli sa mga schools ang schoolmates kasi because of the pandemic, nag-iba yung format and now we're slowly bringing the original format. Well, medyo bago yung format sa mga schools natin. And with that, sa bawat kwento, sa bawat tanong, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman, isigaw natin sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw